Mga obra sa balat ng ilang sikat na Hollywood celebrities, nilikha ng isang Pilipino. Mga mamahaling alahas mula sa pinakamalaking jewelry supplier sa Amerika, Pinoy din ang gumagawa. This is 25 million pesos. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Ang mga pambihirang bato tulad ng diamante, mabusising minumolde bago maging kwintas, bracelet o singsing. At sa New York, isang pangalan ng umaangat sa makinang na industriyang ito, si Regan Rada, isang technical jewelry designer sa Amerika at isang Pilipino. Mula sa mga mamahaling ginto at pambihirang mga bato gaya ng diamante, nabubuo ang mga mamahaling alahas. Pero bago pa man mabuo ang ganitong kagagandang kwintas, hikaw, bracelet at singsing, dumadaan muna ito sa mabusising proseso. Gamit ang mga talentadong kamay na humuhubog sa mga ito. Sa New York ko natuklasan ang makinang na mundo ng ating kababayang si Regan. Nagtatrabaho siya ngayon bilang technical jewelry designer sa Piranesi sa 4th Street sa New York. Ang Piranesi ang isa sa pinakamalaking supplier at manufacturer ng alahas at mga mamahaling bato sa Amerika. Ito yung 47th Street and 5th Avenue. Ito yung puso ng alahas sa buong New York. Oras ang ginugugol ni Regan para mabuo ang iba't ibang alahas. Ginagawa ko, ako yung nagko-convert ng design, nire-rehearse ko siya o pinapractice para maging isang alahas. Trabaho rin ni Regan na siguruhing walang bahid ng anumang dumi o basag ang batong ilalagay sa ginto. Siya ang tawag dito is loop. Katulad nito, meron siyang dumi sa gitna. Hindi mo siya makikita ng naked eye. So dapat meron kang yung vision mo talagang maganda. Magbibilang daw ng araw o kung minsan pa nga ilang buwan bago magawa ng platero o goldsmith ang dinisenyong alahas. At ang presyo ng isang hikaw o kwintas na tulad nito talaga namang abot langit. Umaabot minsan ng milyon. This is $500,000 US dollars. So this is 25 million pesos. Kaya naman karamihan sa mga kliyente ng kanilang kumpanya, mga prinsesa at reyna lang naman sa iba't ibang mundo. Pero bago naging makinang ang buhay ni Regan sa Amerika, nag-umpisa muna siya sa pagiging guro dito sa Pilipinas. Nagbakasakali at nag-PNP sa Amerika kung saan nagtrabaho siya muna bilang caregiver. Almost 7 days din nagtatrabaho. Tapos doon pa sa matanda, 24 hours ako doon kasi kailangan asikasuhin mo sila. Nang makapasok sa kumpanya ng alahas noong 2001, nagsimula na ang pagningning ng kanyang career sa pagdidisenyo ng alahas sa Amerika. At isang bigating bituin ang agad niyang nakatrabaho, si Elizabeth Taylor sa pamosong House of Taylor Jewelry bilang designer. Ito actually yung original signed sketch ni Elizabeth Taylor. From here, i-enhance ng artist. So katulad nito, isang dahon na to, meron itong 150 emeralds. Tapos ito, yung mga mapuputi na yan, mga diamonds yan. Yung naman mga pula, rubies, tsaka pink sapphire. It took me mga 6 hanggang 7 buwan bago ko na-arrange sila lahat. Simula noon, taas noong ipinagmamalaki ni Regan na kasama ang tulad niyang Pinoy sa gumawa ng ilan sa pinakamagagandang alahas na sinusuot ng ilang celebrity sa Amerika. Ito yung mga pictures ng mga celebrities na nung nasa panahon na nagtatrabaho pa ako kay Elizabeth Taylor. Ito si Rina Sofer, lumabas siya sa Heroes. Actually, dala ko yung sample nitong singsing na suot niya. Ito is sapphire, diamond, and 18K gold. Ito naman, si Paula Abdul ng American Idol. Siyempre, kilala natin siya. Yung kasunod naman niya, si Hayden Panettiere. Siya yung cheerleader sa Heroes. Dito naman sa Pilipinas, may mga tulad niya na di pa rin pahuhuli sa galing sa paggawa ng alahas.
Sa May Kawayan, Bulacan, ang jewelry capital of the Philippines, matatagpuan ang mga world-class na designer at platero sa bansa. Umaabot daw ang kanilang mga disenyo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya nga, hindi raw nakapagtatakang malayo ang mararating ng mga Pilipino pagdating sa industriya ng alahas kahit sa ibang bansa. Ang mga Pilipino napakagaling gumawa ng alahas. Ipakita mo, matanaw lang nila minsan, lalo na yung mga platero, kaya nilang gawin na kopyahin yung isang alahas. Kung tutuusin, isang palamuti lang ang alahas. Tumataas ang presyo nito dahil sa material na ginagamit dito. Pero ang halaga nito mas napapamahal dahil sa pawis at imahinasyon na ibinubuhos ng gumawa nito, na higit nagbibigay kinang sa alahas. Isang inspirasyon ang kababayan nating si Regan dahil sa kanyang pagtsatsaga, nagbunga ang isang kumikislap-kislap na buhay sa Amerika. Sa larangan ng musika, nakaukit na ang pangalan ng Slapshot sa rock scene. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang sikat na bokalista ng rock band na ito ay meron palang sikat na kapatid sa Amerika. Ang pangalan niya, Chris Garcia, na umuukit na rin ang kanyang sariling pangalan sa mundo naman ng tattoo art. Para sa ilan, obrang maituturing ang pagtatattoo. Ang bawat karakter na ibinuburda kasi sa katawan, maaaring may mas malalim na kahulugan. Tulad na lang ng mga tattoo ni Jamir Garcia, bokalista ng rock group na Slapshot. Para kay Jamir, may sinisimbolong mahalagang pangyayari ang mga dekorasyon sa kanyang katawan. Pinatato ko yung mga sequence or yung mga chapter ng buhay ko, which is para sa akin is yung tattoo ko is it's a graph of kung ano man yung nangyari sa akin throughout the years. Halos bordado na ng tattoo ang buong katawan ni Jamir. At kanino pa ba niya ipagkakatiwala ang kanyang balat? Walang iba kundi sa kanya mismong kapatid, si Chris Garcia. Isa si Chris Garcia sa pinakakilalang tattoo artist, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maski na sa Hollywood. Ang kanyang mga naging kliyente, ilang mga sikat na personalidad sa Amerika. Ilan dito sina UFC fighter Brandon Vera, na alibata pa mismo ang ipinadisenyo sa maskulado niyang katawan. Ang bandang Boys Like Girls, pati na rin ang teen star na si Miley Cyrus na nagpatato ng mga salitang Just Breathe sa ilalim ng kanyang dibdib at Love na malapit naman sa kanyang tenga. Nung bata pa lang ako, talagang mahilig na ako mag-drawing. Lagi akong sumasali sa mga contest sa school namin. Talagang sobrang hilig ko na sa pag-drawing. Tapos napanood ko yung kuya ko na nagpatato. Doon ako nainganyo. Lingid sa kaalaman ng marami, napakalayo sa pagtatato ng pinagmulang trabaho ni Chris. Nagtapos ng kursong engineering sa UP Diliman si Chris at dati siyang engineer sa National Aeronautics and Space Administration o NASA. Binigyan siya ng scholarship ng NASA upang makapag-MA at PhD. So habang nag-aaral ako, ginagawa ko yung work ko sa NASA and then I was doing tattooing full-time. It was a really busy schedule hanggang nagkaroon ako ng opportunity na magtrabaho sa Club Tattoo sa Las Vegas. Doon ko na-decide na kailangan kong pumili ng either tattooing or engineering. Pero nagdesisyon si Chris na tuluyang iwan ang prestigyosong trabaho sa NASA para maging full-time tattoo artist. Illegal noon sa Virginia Beach ang pagtatattoo. Kaya naman noong nagsisimula pa siya, ang sarili niyang katawan ang ginawa niyang canvas. At nang lumaon, nagpapatato na rin ang kanyang mga kamag-anak. Makikita raw ang ebolusyon ng kanyang sining sa balat ng kanyang kapatid. Yung very first tattoo na ginawa ni Chris sa akin was this. I think this is like 15 years ago or 16 years ago. Ito yung kinatikbalang. So, and I was very, very proud of this tattoo. Kilala si
si Chris sa paggawa ng mahuhusay na tattoo portraits. Katunayan, nanalo siya sa Richmond Tattoo Convention, isang paligsahan ng pagtatattoo sa Amerika. Ito naman, pangalan ng mother ko. Lahat kami magkakapatid, meron kaming tribute sa late mother namin. Tatlo kami na meron pangalan na ganito, and then yung dalawa meron portrait ng mother namin. What sets apart Chris from other tattoo artists, you're paying for the work you're getting. You're getting amazing work. His fine line work is perfect. No matter what you get done, the line work's going to be amazing. At hindi lamang si Jamir ang Pilipinong musikerong pinalad na matatuan ni Chris. Si Raymond Barasican, ang dating drummer ng Eraserheads at ngayon bokalista ng bandang Sandwich, may mga obra din ni Chris. Tulad ni Jamir, may istorya ang bawat imahe sa katawan ni Raymond. Yung pinakamadami sa mga banda ko, ito yung Sandwich, logo ng Sandwich, ito Pedicab, ito pinakabago, Gaijin, ito din drawing ng anak ko. May mga mababaw, may malalim, so may nakakatawa, may seryoso. Si Jamir naman taus-pusong pagmamalaki ang nararamdaman sa tagumpay ng kanyang kapatid sa larangan ng pagtatattoo. Yung art niya, sinusuot ng lahat ng tao, which is, you can get any better than that, diba? Yung hindi kagaya ng painting na nakapatong lang o na nandyan lang sa sala mo. This one is really fulfilling. Maliban sa mga Hollywood stars at rock stars, may isa pang taong nais matatuan si Chris. Ito ay ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Natatuan na nito ang mga miyembro ng Team Pacquiao pero hindi pa mismo ang boxing champ. Minsan nang nakapag-usap sa disenyo ng tattoo ang dalawa pero hindi pa man nagagawa ang aktual na pagtatattoo. Sa iba na uwi ang diskusyon ni Chris at Pacman. Ang pagtatayo nilang dalawa ng isang negosyo na magmamarka sa tattoo industry sa Amerika.